Wala pang dumating sa akin tubig, kaya tuloy na natin. Okay, next. The pastor as theologian. Sa 2 Timothy, meron pong binanggit doon. Wait lang po ako lang po ay iinom saglit. Ate, tubig. Amen. Praise the Lord. Sa mga may question dyan, pwede po tayong raise up ng question. Sabi ko kayo tubig. Sa mga nanonood po sa ating live stream, thank you po sa inyong pagsubaybay. Pwede rin po tayong mag-chat ng ating mga question and mga experiences sa ating pastorate work according sa ating mga naririnig. At babasahin po natin yan mamaya. And sabi nga ni Pastor Jonathan Olivera, Amen, pastor man po o hindi, tayong lahat ay dapat maglingkod sa isa't isa nang hindi naghihintay ng kapalit. Mas masarap ang reward mula sa Panginoon. Tama po. Totoo po yun. Hindi tayo nakatingin sa kung ano yung maibabalik sa atin kundi kung ano yung ibabalik ni Lord. Ang hirap kasi pag umaasa tayo sa tao, no? Tas hindi rin naman yun yung matutupad. Parang at the last resort, kay Lord lang talaga tayo umasa. So ayan na si Pastor Joel ulit. Na-refresh na yung kanyang lalamunan. Okay. So continue po tayo. Okay, tuloy po. Siguro mas maganda yung maya-maya magkaroon tayo ng tama yung sabi ni Doc, kung may mga tanong po kayo, andyan siya para sumagot. Sabay ganun Okay, so kasi po mahalaga yung halimbawa po kayo ay nasa bago pa lang nagpapastor o papasok o bawa kayo po ay leader ngayon, elder ng church, papasok kayo sa ministry ng pagpapastor, talagang may calling po kayo. Ito lang kung sinasabi doon sa mga nakakausap ko. Kung hindi mo calling, huwag mong ipipilit dahil baka mag-suffer ka. Hintayin mo talaga o kilalanin mo kung yun talaga ang calling mo. Kasi mas mahalaga na ikaw ay prepared para maging isang pastor. So, kung kayo po ay magsisimula pa lang o nagsisimula na o kaya po ay may puso na magpastor, ay ito po yon. Mahalaga na meron tayong magandang standard. No? Next, the pastor as theologian. 2 Timothy chapter 2. Po, ating titingnan yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano po ang sabi? 2 Timothy 2:15. Sabi ko para mas malinaw. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawa, walang anumang dapat ikahiya, na gumamit ng gusto sa salita ng katotohanan. Studying as scriptural standard. So dito, pero nakalagay po nito na scriptural mandate to handle the word of God accurately, meaning of rightly dividing the word of truth. So ito po ay mahalaga na ang pag-aaral mula sa pamantayan ng salita ng Diyos ay napakahalagang bagay sa pag-unawa at pagtuturo. At ang pag-aaral doon sa mga kasaysayan, history or culture ay kailangang alamin upang mas malaman natin yung talagang ugat o pinanggalingan noong salita o yung nais nating ibahagi. Kaya nga po, itong MBS ay napakalaking blessing. Hindi tulong blessing para sa akin. Dahil nakikimay, nalilinawan na
bagay ano siya, swak na swak, parang swak na swak sa budget, no? At doon ay nakikita natin na hindi siya dogmatic. Nasa sayo kung unawain mo hindi, pero ito po isang blessing. Dahil ang pagtuklas, kasi ang pag-aaral ay dapat based on yung sinabi. Sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumamit ng wasto. Yan, yung tamang pagbabahagi, hindi wrong context. Kaya po, ini-encourage ko po doon sa mga nakikinig ngayon. Yan. Kayo po ay makinig, manood ng YouTube ng MBS. Po, yan po ay sa atin, nakakatulong upang makita po natin yung tunay na salita po ng ating Panginoon. At sa ganoon, ay huwag po tayong maligaw. So mahalaga yon na ma-handle natin ng tama, yung accurate, yung salita po ng ating Panginoon. Meaning, sabi doon ay rightly dividing the word of truth. So, hindi basta bato lang ng bato. Kuha lang ng kuha ng scripture, pero hindi naman na ibahagi ng tama doon sa nilalaman ng Biblia. Significance of theology in pastoral ministry. Yan, ito yung theology matter in pastoral ministry. So, ang significant po nito sa atin ay nagbibigay na mahalaga ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos sa buhay ng pagiging pastor o sa pastoral ministry. Kaya nga po ang pastor ay nag-aaral, hindi humihinto sa pag-aaral. In ministry, sabi nga, the tools in the ministry is the Word of God. Yan yung ating ibabahagi, ipaparinig sa sanlibutan ito. Yung tamang mensahe o pag-ibig ng Diyos. Kaya, itong MBS ay nakakatulong hindi lang po sa mga pastor, pati rin po doon sa mga manggagawa ng Panginoon sa mga simbahan. Bakit? Kasi nung panahon ng araw talagang gagastos ka ng malaking halaga para like makapag-aral ng Bible school. Yung iiwan mo yung pamilya mo, talagang papasok ka sa school. Ako po nung ako ay nagpapastor na sa Nueva Vizcaya, meron na po akong isang anak at isang asawa. Hindi po, joke lang yun talagang napakasakripisyo. Aalis ng Lunes, babalik ng Sabado kasi may gawain. Kaya yung oras ko doon sa pamilya, meron ng na siya, hindi na buo. Pero ngayon, saan ka pa? Nanood ka na, natuto ka pa, nag-enjoy ka pa. So sa halip na kung ano-anong vlog ang ating panoorin, panoorin na natin yung MBS. Pinopromote po natin yan para yung paghahayag ng salita ng Diyos ay swak, tama, at tunay na hindi maililigaw yung makikinig. So yan po ang ating mahalaga. Ito po ay gabay sa bawat minister ng Panginoon. Kaya ako po ang aking goal, sabi ko nga po kay Doc, na sana dito sa Calabarzon o sa Laguna ay kami ni Pastor Amador ay makapag bukas ng MBS. Bakit po? Kasi nakikita namin maraming mga kapastoran na kumbaga tinawag sila ng Panginoon pero may puso, yung willingness ay naroroon. Kaya lang may kulang. Kumbaga nasa gera pero walang bala. Ano gagawin sa gera kung wala siyang dalang bala? So, yung naging heart namin, sabi ko kay Pastor Amador, Pastor, siguro magkaroon tayo dito para matulungan din natin sila, maibahagi natin sa kanila. Sa totoo lang po, meron po tayong kasama sa MBS na akin pong in-invite. Yan po sila Sister Esther, sila Brother Rafi. Yung puso ko, ipinahagi ko sa kanila yung MBS na kahit hindi pa sila
gano'n ka full-time sa ministry. Sabi ko, pakinggan niyo po ito, panoorin niyo po ito. At makikita niyo po yung kahalagahan, yung significance. So ngayon, ito, kasama natin sila at nagpapasalamat sila sa MBS. Bakit? Kasi sila man ay may trabaho, pero nakakapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Okay? Ang sunod, sustaining biblical literacy through lifelong learning, importance of never-ending studying. Yan, ang pastor ay umuupo, nagbubulay-bulay, nag-aaral at hindi humihinto ng pag-aaral. Kahit na marami na siyang degree na natapos, ang pastor ay continued ang kanyang pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo basta pampanti na lang. Ako naman ay maraming na-imbak dito. So, hindi. Kundi talagang uupuan mo siya at ito ay lifelong process ng pag-aaral at hindi tayo hihinto kahit na po tayo ay marami na rin napag-aralan na mga kurso sa Biblia o sa Bible School ay hindi po tayo hihintong mag-aaral. Kaya ako po, kahit ako'y makagraduate sa MBS, sabay mag-aaral pa rin po ako. Kasi maraming new divine revelation o marami pong mga message o maraming mga pag-aaral na pwede pa nating marinig. Kaya hindi tayo hihinto na makinig. Okay? Next. Yan. Studying as structural support, balancing theology, strengthening the pastoral rule through teaching, discipling. So, ang pastor ay teacher, ay discipler. Siyempre, palalakasin natin yung ating role sa pamamagitan ng pagtuturo at pag-disciple. So, tayo ay nagpaparami ng hindi ng membro, nagpaparami tayo ng disciple. At bilang pastor, tayo ay tagapagturo. Alam niyo po, sa talambuhay ko, hindi ko inaasahan, ay ako ay makapagturo sa MBS, no? Sabi ko kay Dr. Baka naman may mas qualified sa akin. Pero alam niyo po, nakita ko doon na sabi God is not looking to our physical appearance, but He looks into our heart. Pag pala kayo may puso talaga na magpagamit sa Panginoon, ay bibigyan ka talaga ng Diyos ng pagkakataon. Kaya salamat sa Panginoon. Safeguarding against theological error. Yan. So, kailangan mabantayan natin to. Ito yung sabi na the danger of reducing theology, academic exercise. No? So, kailangan mabantayan natin yung mga, lalo na ngayon, mga kapatid, daming lumalabas na pag-aaral sa social media. No? So, minsan ako po ay naka-attend ng ganyang event o pag-aaral. Pero maganda. Kaya lang nung nagtatagal, ay medyo lumalabo pa sa tubig ng maputik. No? Kaya medyo babantayan natin po ito. Structuring doctrinal knowledge, how doctrine, sabi ito, how doctrine, ay medyo hindi ko po maano itong aking in pastoral decision making. So mahalaga po na yung doctrinal knowledge ay meron tayo. So ako lang ko sinasabi na hindi ko hangad yung title, pero dahil lang tayo nagkakaroon, ito lang ay additional blessing sa atin. Ano po? Na ang habol talaga dito ay magkaroon tayo ng kaalaman. Personally, sa akin pong pananaw, yung certificate, yung diploma, yan po ay katumbas lang yan ng blessing ni Lord na in-award sa atin. Pero talagang ang tunay na pastor ay dapat tagapagturo at mag-build up siya ng doctrinal knowledge. Hindi ka naman kailangan alamin mo yung mga pinakamalalalim. Kundi makita mo yung salita ng Diyos na makapag-aral ka para ikaw makapagturo. Meron po ako na-encounter na nagsabi, hindi na natin kailangan mag-aral ng Bible School kasi malapit na bumalik si Lord. Sapat na yung Biblia.
na ituro. Ngayon, nung ito pinakikita ko, sabi, parang mali. Kasi nga, ang pastor ay lifelong studying. Sabi ko, panghabang buhay na pag-aaral yan habang kinaririto. Ngayon, nung ito po yung aking ina-analyze, nakikita ko siya na sabi ko, ito yung resulta na hindi na daw kailangan ang Bible school. Pag po kayo nakikinig ng kanyang ng mensahe, nakikita ko yung mensahe niya. At nakita ko yung sabi ko, hindi mali yung meron pala ganun minsan pag naalam ko yung truth, at narong context para sa Lord, sorry. O baka ako po lang medyo na-overwhelmed dahil ako'y nakakapag-aral. Pero talagang sablay. Kaya sabi ko, hindi po, kailangan pa rin nating makarinig. Kasi tama yung sabi nito, tayo, bato lang ng bato. Turo lang tayo ng turo sa church. Pero ang tanong, meron ba tayong naririnig na mensahe para din sa atin sa labas? Di ba? Minsan, madalang pa sa patak ng ulan. Kung makakating ka ng seminar, o mga gatherings, yun lang yung time. Pero dahil nga yung doctrinal knowledge ay nasa atin, ito magandang resulta dyan. Doon sa pastoral decision making, hindi ka sasablay, magiging maganda. Yan. Studying a societal strategy, speaking biblical truth in a shifting culture, engage culture with biblical truth. So ito po ay mahalaga bilang isang mananampalataya o bilang isang pastor na kailangan natin na makita yung biblical truth na hindi na lalo ngayon sa ating kultura kailangan doon sa engagement dito sa kultura natin ay nakabase doon sa tinatawag nating katotohanan na kung saan ay magbibigay o mare-recognize na ang Biblia ay hindi maapektuhan o hindi siya may isasantabi pagdating doon sa mga kultura na meron tayo ngayon. Alam niyo po diyan sa parte po ng Nueva Vizcaya, meron po diyang culture na kumbaga masasagasaan pero kailangan balansin dahil meron po diyang mga yung mga matatandang mga pamahiin po. So, ang pag-aaral mula sa pamantayan ng salita ng Diyos ay napakahalagang bagay sa pag-unawa at pagtuturo. At ito daw po ay isang paraan na maintindihan natin na kung bakit mahalaga sa ating kultura ngayon yung mabantayan natin at makita natin na itong ating ginagawa o itong ating ipinapakita ay napapanahon, lalo na ngayon sa ating kultura, paano palalakasin yung salita ng Diyos na epektibo sa bawat buhay ng tao. Okay? At ito yung tinatawag nating sustaining theological literacy among church members, encouraging theological literacy among church members. So, yan, i-encourage natin sila na matuto yung masustain yung kanilang pagkakaunawa sa salita ng ating Panginoon na sa ganoon ay mapalakas. Strengthening education through media and platform using technology and media for theologically teaching. Yan. So mahalaga ito, kasi ngayon sa ating culture ang media o ang technology natin ay sobrang advanced na. So gagamitin natin ito. Kaya salamat kay Lord. May Pastor Roderick na nagkaroon ng heart, narinig ko nung sa second anniversary na nagsimula lang sa isang cellphone. Nandun yung kanyang puso na talagang maibahagi yung knowledge and wisdom. Nangyari. Ginamit yung social media platform, yung technology natin ngayon. At praise God, ngayon, ang MBS ay
nasa 2 taon at lumalago na. Amen! Okay. Conclusion. Kung maganda. 1 Corinthians 10:31. So then, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of our great Lord. So yun po, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin. Maraming salamat po sa ating Doc De Vera na nagbigay po ng panahon para po makapagbahagi tayo at po ay makakatulong kahit po sa akin. Siya po ay nagrema sa akin na mahalaga ang role ng isang pastor. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan, Brother Joel Manalo ng More Than Enough All Gospel Church. God bless po sa atin pong lahat. Balik ko po kay Doc De Vera. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay.